Ayan, update tayo sa ating Pinakay na red factor. Diba naalala nyo? May pinakita akong inakay no na 70% ka ako na red factor. So, ito na siya. Ayan. Sure na ako dito, 100% red factor na to. Kaya lang, subablay tayo. Kung naalala yung kapares na ito, mapusyaw yung tuka. Eh, sabi ko, posa rep lang. Pero tingnan nyo. Eh, bumaba. Uy, huwag ka munang bumaba. Halika na. Kung mahiya. Ayan, red factor din. Actually, nga nila ako naka-encounter ng ganito, bio-shaded to eh. Kung naalala nyo, mapusyaw yung tuka nito. Nagputi pa nga to eh. Nung bago sa tubuhan ng balahibo. So, bio-shaded pala. Ganun pala bio-shaded. Yan, napakaswerte natin, dalawa red factor. Sa isang clutch. Kayong mga nakuha sa akin nung huli ng mga kapatid na ito, nauna, solid yun. Tuloy, bumababa na sa nest box yun. At may nagtanong sa ating kaibo na newbie, pwede bang bubuhayin ba ng hen yung inakay na wala yung kak? Binubuhay ng hen yung mga inakay nila kahit wala yung kak. Ilang beses na nangyari sa kanya, puro basal. Ay, sa awa naman ayun, binuhay lahat ng inakay, 4. Tapos ito isa, puro basal yan yung ginawa ko. Talaga pinag-eksperimentuhan ko. Ayaw ko naman na tuturo sa kanila na di ko man na-experience. So, sinubukan ko. Binubuhay ho, kahit wala yung kak. Hen ho ang bubuhay sa mga inakay nila. Kahit day old pa ho. Bubuhayin ng hen yun. At itong ibang nating project, wala pa mga itlog. Actually, nagbabawas talaga ako. Kaya puno na yung aviary natin. Di naman tayo nagpapaampon pa. So, tayo na may pinunta nung DNR, overpopulation na ako. Kaya dos muna. Pero may mga project akong nakaset dyan. Siguro pag next season siguro. Kaya December. Pwede na ulit tayo mag-set. Para pasok doon sa report natin. Quarterly report. Pero mga kaibon, tungtuwa tayo na dalawa yung red factor natin. At sana may natutunan kahit konti sa ating video. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.